Kasi baka yung maganda sa'yo, hindi sa akin. Subjective, in other words. So good example yung sa ombudsman. Naawa din ako sa ombudsman. Kasi kung hindi siya kumilos kaagad, ang sasabihin kita mo, walang nangyayari sa ombudsman, ang tagal-tagal. Nung kumilos siya kaagad, bakit ka sumagot kaagad? Bakit ka ba't mo pinadala kaagad? Walang nag-complain, no? Alan, maraming salamat sa pagkakataong ito at ito'y usapang impeachment, usapang politika at lahat-lahat ng pwedeng pag-usapan. No, thank you, Kuya Boy. There are things that are urgent, there are things that are important. But I think for our nation, especially accountability ang pinag-uusapan. Masyado tong importante na hindi natin to himayin. Okay. Marami ng boses ang naririnig natin pagdating sa impeachment. Kumbaga, sumabog na. Ang dami ng involved, which I think is good and bad at the same time. Good dahil mapag-usapan, maraming nalalaman ng taong bayan. Bad dahil it can also be confusing. Kaya importante na nahihimay natin at kahit papaano marami tayong taong natutulungan na maunawaan ang ilang bagay tungkol sa mga nangyayari sa impeachment trial ng ating Vice President Sara Duterte. Gusto ko dito umpisahan kasi ito ang isa sa pinakabago. Pumasok ang ombudsman. Dahil sabi niya, he ordered the Vice President to answer the complaint filed by the House. So maraming mga issues, maraming reaksyon. Ano ang iyong reaksyon tungkol dito? Well, let me agree with you muna, Kuya Boy, that it's good. Now, because both the American Constitution and the Filipino Constitution, which halos lahat ng konstitusyon natin o lahat ng konstitusyon natin ay inspired ng American Constitution, is really based on accountability. In fact, some would say distrust, di ba? Na you don't trust royalty or a king or a monarchy, kaya ka nga meron executive, legislative, at judiciary, interdependent, but also may check and balance. I think it's mostly good. Ang bad part naman is more of the fake news. I also say it's good, Kuya Boy, kasi, I mean, ikaw, you're a student of world politics at di ba nakakalungkot, Kuya Boy, pagka may bansa na kahit napakayaman, pag hindi bumoboto yung mga tao, hindi sila involved, hindi sila nagko-comment, then nagigising silang isang araw, ito ba bansa ko? So, I think it's mostly good. Marami lang kasi talagang fake news. And magandang example po yung sa ombudsman. Okay? So, let me start there, Kuya Boy, no? Kasi meron fact, meron opinion. Okay. Di ba? So, ganun din sa batas, may doktrina, meaning sasabihin mo, yan yung existing doctrine ngayon, di ba? A good example niyan is, di ba, medyo iba-iba yung opinion nung sinabing dinisqualify yung nanalong candidate sa Manila and then ang second placer ang uupo. And then may lumabas na Supreme Court decision na sabing hindi pwede yung second placer, di ba? So what my point is, Kuya Boy, is that it's a fact, this is halaman. If I look, if it's tunay na halaman, it's a fact na tunay na halaman. Kung plastic, then it's artificial. What's an opinion? Maganda ba, Kuya Boy? Kasi baka yung maganda sa'yo, hindi sa akin. Subjective, in other words. So good example yung sa ombudsman. Kasi ako, naawa din ako sa ombudsman. Kasi kung hindi siya kumilos kaagad, ang sasabihin kita mo, walang nangyayari sa ombudsman, ang tagal-tagal. Nung kumilos siya kaagad, bakit ka sumagot kaagad? Bakit ka ba't mo pinadala kaagad? Walang nag-complain, no? So there's a leading congressman na nagsasabi nga na if you look at some Supreme Court decisions, pag impeachable yung officer, hindi mo siya pwedeng kasuhan muna sa ombudsman. Dapat ma-impeach muna. Okay. In the meantime, if I'm not mistaken, nag-statement yung ombudsman that he will give way to the impeachment court. So meron naman respected law professor na naglagay sa Facebook na, sandali lang ha, hindi immune ang Vice President sa suit. So pwedeng tumuloy yung ombudsman. So all of these are opinions, kaya fair game, di ba? But, alimbawa, Kuya Boy, yung nagsasabing hindi pwedeng i-dismiss ng impeachment or ng trial court, ng impeachment court, yung Senado yon, ang impeachment complaint, di ba? That's not an opinion. It's a fact that you can dismiss it, you can hear it. And when you hear it, you can acquit or
you can convict. Why can you dismiss? Because always, ang unang titignan ng korte, yung jurisdiction. So ngayon, may jurisdiction ba o hindi? Opinion ulit yon. So ang point ko lang, Kuya Boy, sa sobrang emotional nung issue, and hindi lang naman to impeachment kung sino din ang gusto mong kandidato o hindi sa 2028. I'm talking about the public, ha? Kami kasi nag-swear kami, di ba? Political neutrality. So dapat, hindi namin iniisip yon. But yung mga nagko-comment, hindi mo matatanggal na sa isip nila. So naghahalo-halo ngayon lahat, Kuya Boy, yung facts at saka kaya maraming fake news ngayon. Maraming nagsasabing, hindi pwede yan. Kaya nung isang araw, ang sinabi ko sa media, ako'y nakikiusap sa legal luminaries, sa mga law deans, law professors, iklaro natin yung hindi dapat at yung hindi pwede. Di ba? Yung what you can do and what you shouldn't do are two different things. You're under contract sa isang big network, di ba? And it's under MTRCB. So, Kuya Boy, you should not curse and you cannot curse. I-edit yon, di ba? But you go on Netflix, Kuya Boy. I still say you should not curse, but you can. Kasi sa Netflix pwede, di ba? So, dun ngayon ang karamihan ng confusion. Dun sa anong gusto mo as an individual mangyari sa court, pero nako-confuse yung non-lawyers kasi kino-confuse din ng ibang lawyers kung anong pwede at hindi pwedeng gawin ng court. Pero dapat maingay tayo kung anong dapat at hindi dapat gawin ng impeachment court. Okay. Hihimayin natin lahat yan, Alan. Pero doon muna sa point na ang confusion is largely caused by fake news. Pero pwede rin ako Or makonfuse. circumstance din, Kuya Boy. I mean, one factor lang. Kasi remember, Kuya Oo. Boy, ilan pa lang ba ang impeachment na umabot sa Senado? Pangatlo pa lang to eh. Di ba? Okay. So, ang US Constitution is 1789. Correct. So, ilang daan taon na. Tayo 1987, pangatlo pa lang to. So, yung, to be yung tatlong fair, impeachment cases na umabot sa Senado, pangalanan natin, ERAP, for president, di for ba? president. Impeachment case na hindi Corona. natapos. CJ Corona na natapos. Okay. Tapos ngayon, yung kay VP Duterte na nasa Senate. Okay. So, pangatlo pa lang, Kuya Boy. Okay. So, partly lang yung confusion ay doon sa fake news. Partly din dahil nga hindi pa buo lahat ng doktrina natin tungkol dyan eh. In fact, nung yung impeachment kay President Arroyo, impeachment kay President Erap, impeachment kay Ombudsman Gutierrez, Mercedita. maraming umakyat sa Supreme Court ng mga kaso. Okay. So, that's another thing, part ng confusion. At saka ang confusion nanggagaling din sa napakaraming opinion, hindi nanggagaling sa fake news. Nanggagaling sa napakaraming tao na marurunong. Kasi ngayon, free market of ideas tayo. Ang dami naming naririnig, ang daming nababasa. So, hindi namin malaman sino bang aming paniniwalaan. But for example, Kuya Boy, diba, kung idol mo itong dean na to, o Correct. idol mo Oo. itong former justice, tapos sinabi niyang, unconstitutional yan, hindi ka naman abogado. De lahat na kayo nagsasabing unconstitutional At kung yun. saan ang leanings mo. Nasaan ang leanings mo? Oo. Di ba? So, tapos sasabihin niya, hold them accountable. Pag dinismiss yan, you're not holding her accountable. Okay. So, uulitin mo na yon. That's why nga, hindi ko pinapakiusapan yung madlang public. Di ba? Because nga, they also get their information from the legal luminaries. Di ba? So, halimbawa, pagka may sinabi akong off-topic, on-tangent about artista, about networks, and you tell me, "Hindi, Alan, ganito kasi yan." Kuya Boy, ikaw pinaniniwalaan ko sa ganyan eh. Oo. Di ba? Or kung sino man ang barkada ko dyan sa showbiz. So, uulitin ko ngayon. Kung tama, okay. Kung mali, so that's why it gets confusing. Remember, Kuya Boy, we haven't had an impeachment na final mo not only on the last day of the session nung Senado, but also in the middle of an election. Alam mo, sa ordinaryong kaso sa US, di ba? Kasi jury yan. And we're more like a jury than judges. Now, why do I say that? Sa Pilipinas kasi, single judge yan eh. MTC, RTC, isang judge. Pagdating mo sa Court of Appeals and then sa Supreme Court, mas marami yan. 3, 5. Unless mag-en bank ka, 15 yan. But kami 23, may abogado, meron hindi abogado. So we're more like a jury.
And sa jury sa Amerika, the judge, paalalahanin lang sa'yo kung anong batas. And then kapag ka-toxic masyado yung media at saka yung environment, isi-sequester ka, Kuya Boy, di ba? Ilalagay ka lahat sa isang hotel, walang TV, walang dyaryo, ay, hindi ka pwede magbasa para hindi ka bias. So can you imagine, Kuya Boy, i-impeachment ka, gitna ng kampanyahan. Alam naman natin ang Pilipino, pag 3 years before, pag midterm, ang iniisip na, 2028. O, alam naman natin, nung inaresto at dinala sa Hague ang dating Pangulo, lalong naging emotional na ngayon. So, after that, and then may impeachment, so, naghalo-halo talaga, Kuya Boy. So, I'm not blaming anyone. I'm just saying, nandito tayo. Okay. Na-mention mo yung final ang articles of impeachment sa Senado February 5 election. Dito nang gagaling yung akusasyon sa Senado na pinatulog ng Senado ang kasong ito ng ilang buwan. Tama? Pero, Kuya Boy, kung ang trabaho ko ay Monday to Friday, pinadala mo sa akin Friday, delay ba pag sinabi kong Monday natin? Correct. Pero dito nang gagaling yun, Alan, di ba? Dito nang gagaling na hindi patas yung sinasabing pinatulog ng Senado dahil February 5, nag-eleksyon, kaya naging June 2, napos mo to June 11, dahil nga maraming circumstances ang nangyari from February 5 to June 2 and 11. And I don't blame the idealistic. Na dapat inumpisan nyo, etc. Kaagad-agad. But kami sa Senado, we have to be both idealistic at practical. For example, if we started it June 2, hindi rin matatapos, Kuya Boy, ng June 29 eh. Di ba? If you started June 2, mag-i-issue ka ng summons 10 days. And then sasagot yung kabila 5 days. And then pag-convene namin after 15 days, ang unang issue pa muna nun, may jurisdiction ba? Kasi sinasabi nga ng side nila, Vice President Duterte, na mahigit isa ang final in 1 year. In 1 year. By that time, issue naman tatawid ba to sa 20? In the meantime, ilan napaka-importanting national legislation, mga bills, na mabibinbin, na hindi... So you needed January 2 to January 10 para pagtuunan ng pansin yung mga nakabinbin na mga bills. Yeah. Yun ang dahilan. To be fair, naging reasonable lahat. Okay. Kasi nga, di ba, dapat sa 11 na kami. Pero nga, ng 9 and 10, nagkaroon na ng mga motion, di ba? But if people were not reasonable on the 10th, hindi namin natapos nung 11th. But that was the intention, Alan, Yes. na pinuspone ng Senado yung June 2 to June 11. Well, clear kasi sa akin, Kuya Boy, na yun yung intention. But, grabe yung reaction ng media at ng maraming tao. Na dinidelay. So, nung 9, pumasok ngayon si Senate Minority Leader Coco Pimentel at si Deputy Minority Leader si Sen Risa because nakita nila may ano tayo, may public clamor, meron ano. So ngayon na to, di ba? Okay. But that was more symbolic, Kuya Boy, kasi whether you did it Monday, Tuesday or Wednesday, di ba? That's why nga when I came in to say na ba't na lang natin hindi isole? Hindi ko drenowing. Baka on hindsight dapat drenowing ko nilagay ko sa board. But sinabi ko, either way, whether we started on 2, 10, or 11, talagang after SONA talaga ang uupo talaga yung impeachment court eh. Okay. Ang debate doon ng ibang mga tao ay, basta makita lang namin na you were paying attention to the impeachment, priority nyo ang impeachment case. I think that became very, very emotional. Hindi pwedeng hindi mag-multitask ang Senado. Correct, I understand that. Pero babalikan ko lamang yung ombudsman. So klaro na ang jurisdiksyon ng ombudsman ay hindi sakop ang impeachable officials. Yun ang lumalabas. Tama. Ay, hindi. Kuya Boy, yung kasing Pangulo, siya lang po talaga ang merong immunity from suit. So sa 6 years na nakaupo yan, hindi mo pwede demanda. Okay. In the meantime kasi, may kaso long ago pa to, na isang judge kakasuhan, ang sabi ng Supreme Court, hindi muna kasi that interferes with our independence. Admin case muna. Then may binabanggit nga si Chairman Congressman Chua na may cases wherein sinabi pag impeachable, dapat impeach muna. But some law deans disagree with that. Sa US kasi, Kuya Boy, may na-impeach na judge. Kasi sa US, pati federal judges subject to impeachment.
hindi na-impeach yung judge na convict siya criminally. So imagine impeachable officer and judge, kinasuhan ng criminal case, nasa kulungan na siya, judge Okay. pa rin siya. So they had to impeach him pa after. So, but theoretically, as you say, President Nixon, di ba, nung palapit ng impeachment, nag-resign na lang. Tapos pinardon siya. Sa atin, nangyari na rin yon, di ba, na i-impeach, nag-resign, hindi na lang tinuloy yung impeachment. So, yun ang sinasabi ko, Kuya Boy, na bata pa yung jurisdiction din dito Kasi Okay. ako nandun na ako sa leaning ng except for the Supreme Court, the judges, pwede mong kasuhan criminally Kasi nga, wala naman siyang immunity from suit Kung sasabihin mong kailangan matapos, for example, ang COA, yung mga constitutional officers, COMELEC, di ba? So you mean kung 7 years sila, nag-commit sila ng crime ng first year, na malinaw, let's say, graft and corruption, you mean hindi ko sila pwedeng kasuhan unless ma-impeach muna? For me, ano yan? Bilang ombudsman. Oo. Yun yung opinion ko as a lawyer, as Okay. Alan Cayetano. But again nga, kasi yung jurisprudence, it could apply to everyone or it could apply lang to a certain group of impeachable Okay. officers. Kasi may mga katanungan din na bakit, why do a preliminary investigation? Ombudsman pa rin ako. Nag-convene ang Senado na impeachment court. Magkaiba kasi, Kuya Boy, at saka wala naman double But it jeopardy makes sense doon, to you. Yeah. Okay. No, wag na, kasi nga emotional dahil we're talking about the Vice President who many people believe is the leading candidate for 2028 for President. And then, of course, because of the arrest of her father, former President Duterte. But let's talk about simple impeachable officer. Okay. What if a COMELEC official, red-handed, at nangyari to dati, di ba? Nagkabayaran dun sa machines. Lumabas lahat ng cheque. Nagkaroon ng star witness na sinabi, nandun ako mismo nung binigay yung pera. Etong machines na to pwedeng dayain. You mean to tell me kailangan mo pang hintayin yung impeach ng House at itry ng Senate bago mo kasuhan yung official na yon? I get that. I may be wrong. Okay. Kasi it's up to the Supreme Court to decide. But in that case, Kuya Boy, di ba, walang emosyon. Parang logic na hihintay mo pa. Kung yung machines pwede mandaya, paano kung pati congressman at senador dinaya? Congresswoman Laila de Lima raised a point about the ombudsman. Now, while the Senate impeachment trial is happening, what if the ombudsman decides that there is no probable cause and dismisses the case filed in the ombudsman? The former senator was also a former justice secretary. Alam niya naman to Ang problema nga, inuuna niya yung politika no? So, first of all, alam naman niya hindi tayo bound by what the ombudsman says. So, the ombudsman can say walang probable cause as far as anti-graft and corruption laws. But we can say sa impeachment court, she's guilty. If we find her guilty, and then yung penalty not only of removal, but pwede nang hindi tumakbo, di ba? On the other hand kasi, for example, sinabi ng ombudsman, may probable cause. Then people will say, see, she's being held accountable. Ang problema nun, Kuya Boy, matagal yun. Abot pa ng Supreme Court. Pwede siyang tumakbo sa 2028. That's why nga, yung ilang political groups, mas gusto nila impeachment kasi mapagbabawal si VP Sara from running in 2028. Okay, I get that. So, hiwalay. Magkaiba ang ombudsman at saka ang impeachment court, the Senate as an impeachment As far court. as kami, we're concerned, in the Hindi other makaka-apekto yun. impeachment cases that we were, Aha. kung gumalaw ang DOJ o ang ombudsman, baka nga hindi na kami nag-file ng impeachment. The reality is nga, Kuya Boy, sa Pilipinas, after the impeachment, ma-remove yung official. Wala nang naghahabol sa kanya. Okay. Unlike kapag ikaw ay nakasuhan sa korte o sa ombudsman, hanggang matapos ang korte. Hanggang matapos ko sa Sandigan Bayan man yan or sa RTC hanggang sa Supreme Court, hahabulin ka. Pero ang experience ko sa impeachment court, di ba? So, nung natanggal si President Erap, hinabol pa ba ng impeachment court ng Senado? O, nung natanggal si CJ Corona, di ba? Pinasa na yan sa korte. Having said that, it's emotional nga, Kuya Boy, because it's part of the developing
political alignments for 2028. Okay. Marami pang mga issues na nakapaligid dito sa issue ng ombudsman, but Ombudsman Martires has answered a lot of those questions. And we're not going to go there because it's not... Yun lang ang emphasis ko na hindi naman pwedeng pag mabilis yung ombudsman, galit tayo. Pag mabagal, galit din tayo. So, tayo naman ang lawmakers eh. O baka dapat baguhin natin ang batas at bigyan yung ombudsman ng time period. Pero to be fair to the ombudsman, it's not perfect. I haven't reviewed all of his record. Pero I've seen cases where tinitira siya, ang tagal nito, tapos sinabi niya. Ngayon naman na mabilis, galit din. At saka meron din mga lumabas sa mga balita na yung complaint walang pumirma. Sinabi naman ng ombudsman, dumaan yan sa Secretary General, and all these points. But let's go to one of the most controversial statements of the Senate President na talagang pinag-usapan. Sabi niya, the Senate Impeachment Court can dismiss the case. Ito na yung, kanina you were starting to talk about it. Yes. Can dismiss the case. Ano ba ang ibig sabihin noon? Okay. So, Kuya Boy, pag nag-file ka ng kaso sa kahit anong korte, ang unang titignan dyan ay yung jurisdiction. And to not be very technical about it, it's simple. The authority or the lack of authority to try the case. Di ba? So, for example, kinasuhan mo ako sa MTC, pero ang jurisdiction sa RTC, i-dismiss ng MTC yan. Kinasuhan mo ako sa ombudsman, pero hindi ako covered ng ombudsman dahil private businessman ako at wala akong dealing sa gobyerno, i-dismiss ng ombudsman yan. Di ba? So, sa Supreme Court, meron sila tinatawag na prohibited pleadings. Di ba? So, may mga sinasabi ko anong prohibited o whether motion niya or pleadings, di ba? Ang prohibition mo lang sa Senado, yung lang nakalagay sa konstitusyon. So, for example, hindi kami pwede mag-impeach ng hindi impeachable officer. Di ba? But yun lang ang limitation. Then, sa rules namin. So, yung dalas ko marinig ngayon, kung wala sa rules nyo, hindi nyo pwedeng gawin. Hindi kami pwede mag-CR. Wala sa rules namin na pwede kang tumayo tapos pwede ka mag-CR Oh. So, pero pwede mong... So, but to go to the main point, Kuya Boy, no? We should not dismiss outrightly unless it's a question of grave violation of the Constitution. Di ba? So, kasi ang nabenta kasi nung ibang advocates ng hindi nyo man lang titignan yung ebidensya, i-dismiss nyo na. Okay? That's always the case if you question the jurisdiction. Di ba? So when you go to the ICC, kay President Duterte, ano ba unang question ng abogado ni President Duterte? Hindi ba tinanong niya, you have no jurisdiction over us kasi umalis na kami. Wala pang ebidensya ang pinapakita doon. Wala pa. Okay. Pero nagsabi yung korte, sandali lang, may jurisdiction. So the court should not acquit or convict you without looking at the evidence. Klaro yun, Kuya Boy. Paano ka naman magsasabing guilty or not guilty kung hindi mo pa tinitingnan yung ebidensya? Pero yung jurisdiction, yung i-dismiss mo kasi tingin mo may problema. But either way kasi, Kuya Boy, tingin ko dito kung hindi namin i-dismiss, questionin yan sa Supreme Court whether na-violate yung more than one. If the Supreme Court, One-year ban. If the Supreme Court doesn't decide, tuloy-tuloy lang kami. Walang TRO, tuloy-tuloy lang kami. But if we do decide na sandali lang, may violation to nung one-year ban, therefore, hindi dapat umabot sa amin ito, ang mangyayari nito, I'm sure, tutuloy sa Supreme Is Court. that where the Senate President was coming from? No. Yung sinabi niya that the impeachment court can actually dismiss the Kasi, case. Kuya Boy, may halo na to ng ng intriga kay Senate President of how he handles the impeachment court. Kasi may nagsasabi, ang pinanggalingan nito, yung sinabi nila na dapat in-overrule niya si Senator Bato nung sinabi niyang, I will move to dismiss. Okay? But, Kuya Boy, if the Senate President said na, you're out of order, and then he appealed, so sinabi ni Senator Bato, okay, tell me where in the rules na nakalagay dyan na hindi kami pwede mag-move dahil mali, walang jurisdiction or dahil nga na yung ban. Sabihin mo may isight pa rin si Senate President. Senator Bato can appeal. Magbobotohan yun ngayon. Alam ko yan, Kuya Boy, kasi ako yung unang
inappeal yung sinabi ni Senate President Enrile sa case ni CJ Corona. I disagreed kung sino pwedeng isupina o hindi. Inoverrule niya ako, I appealed. Kaya nagbotohan. No? So, ang point, Kuya Boy, kung nagbotohan, sino susundin namin? Yung minority o yung majority? Di ba? So, kung sasabihin ni Cheese, 15 kayo or 13 kayo na bumoto to dismiss, tuloy pa rin kami. O 10 lang kami. Pwede ba yon? And then, to convict, you need 16. So, there are real considerations in all of this. The Senate President has never said, let's dismiss it. No, I wanna understand that. Kung halimbawa, nung nag-motion si Senator Bato na i-dismiss, pwede pala yon na halimbawa, 12 bumoto na, o i-dismiss natin, pwede pa rin yung natitirang mga senador? Hindi pwede. Hindi na pwede. I mean, dismiss na yon. That's what I'm saying, Kuya Boy, na Oo. throughout history, sometimes tama yung minority. Pero majority rule eh. Okay. Di ba? So, sa ordinaryong korte, Kuya Boy, pag nag-disagree, so for example, no, sa Court of Appeals, di ba, kung hindi sila unanimous 3, magdadagdag kang 2, may 5. Sa ordinaryong korte, kapag ka yung judge sinabi, inhibit mo yan, papalitan yon. O, sa atin ngayon, sinabi, si ganitong 2 senador, pumunta dun sa activity, nandun si VP Sara, inhibit. Assuming, Kuya Boy, nag-inhibit sila. Yung boto na yun is for Sara. Kasi pag every time mag-inhibit ka, ang natanggal mo lang sa kanila, makapagsalita sila sa korte at makaboto sa motion. Pero, counted na yun as an acquittal. Kasi you need 16 to convict eh. So, every single one na mawala, para ka na rin bumoto to acquit. O, so, paano kung bumawi naman ngayon yung mga senador na sumama kay VP Sara sa isang activity? Sir, sandali lang. Prosecutor, dun kay Senator Risa nag-oath eh. O, hindi ba bias din yan? Dapat mag-inhibit din yan. Mauubos kami sa korte. Di ba? So, that's what... Kaya, I get that. Oo. Balikan ko lamang yung sinabi ni SP Cheese Escudero na we can dismiss. Ang kinakapitan kasi ng kanyang mga kritiko ay hindi lang sinasabi ng konstitusyon. Ang sinasabi ng konstitusyon, ang trabaho ng Senado as an impeachment court is to try and decide. Yes. But not to dismiss. Always part of the trial is to determine kung may jurisdiction. Okay. So yung jurisdiction na sinasabi natin dito, Alan, ay yung 1 year. Yung 1 year. Ban. So kung ang sasabihin, i-dismiss kasi wala namang ebidensya, we can do it but we shouldn't, ma-overturn kami ng Supreme Court. Okay. So kung ang ginawa ni Senator Bato or any senator, no, I think most of us here believe na pampolitika lang to. I don't even need to see the evidence. We should dismiss. Then, halimbawa, majority dismissed. Then you can go up to the Supreme Court. Hindi mo man lang trinay eh. Di ba? Okay. But for example, Kuya Boy, no, you said na the person you brought the impeachment case against is not an impeachable officer. So we dismissed it based on jurisdiction. Wala kaming jurisdiction, hindi impeachable officer yan. No? I'm not talking about now the Duterte. If you disagree with me, you go to the Supreme Court. But we can dismiss. So that's why I'm saying na masyadong maselan. So maselan tong issue about yung one year. Kasi Kuya Boy, nangyari na in the past yan. Both sides nangyari na halimbawa yung unang final na mas malakas, meron magfa-file ng kasunod-sunod. Meron din naman makikipag-unahan. Ifa-file niya na yung mahinang kaso dahil sasabihin niya, pagka yan yung una, hindi ka na pwede mag-file. So, nagkaroon ng mga changes yan sa rules sa House. So, ang naging ng Supreme Court, titignan mo yung many circumstances including not only time. So, pag 4 yung nag-file, let's say 4 days, titignan mo dyan yung pagka pinadala sa Justice Committee and what Congress does with it. But in this case kasi, yung information na dumating sa amin, yung unang 3 dumating na impeachment case, hindi pinagalaw. Hindi pinadala sa Speaker's Office, hindi pinadala sa Hindi committee. pinagalaw ng Kongreso. Ng Kongreso. Okay. So that's why, ang sabi ko, i-return kasi I don't want to make my vote based on yung nabasa ko lang sa dyaryo na hindi gumalaw. I want them to certify. I want them to certify what did you do with the first, what did you do with the second, what did you do third. I'm not asking them to certify na tama ginawa nila. Of course, sasabihin nila tama. I want them to certify anong ginawa nyo.
then of course, I expect them to say it's constitutional. Kasi based on that, I will make my own judgment na sandali lang, pinaikutan nyo ba yung konstitusyon na pwede pala mag-file ng 3 pero wag mong pagalawin, hihintayin mo yung pang-4. Alan, hindi ba pwedeng magawa yun na inutusan mo? Kasi by the time nag-convene na ang Senado as an impeachment court, instead of remanding or returning, whatever the word is, hindi ba pwedeng, may terms sila, advisory ba? Hindi ba pwedeng sabihin mo na lang sa Kongreso? Boy, lahat naman pwede. And I Okay. agree with those saying na pwedeng ganito, pwedeng ganyan. O naipaliwanag yung tatlo, ano bang nangyari para makasigurado tayo? Yes, but ang question nga is you have a senator and it looks like he has a lot of votes with him Who wanted to saying i-dismiss natin. Okay. So di ba, so Kuya Boy, yung between returning and continuing, doon ako sa continuing. Bakit ko naman first option? But between dismissing it that day, June 10, and returning it muna, na wala naman delay at wala naman damage, doon ako sa return. Okay. Kasi iniisip ng mga pro-impeachment, pinapabagal. Iniisip naman ng mga anti-impeachment, brinabraso. Iniisip naman ng minority, dinidelay sila. Iniisip naman ng majority, panay na lang minority na susunod.